Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po ito, mga kabida, at aabangan po natin to sa susunod na linggo. Handang-handa na raw ito kung si Senator Panfilo Lacson na sumabak po sa gera po, mga kabida, kung saan po ay no holds barred na po ito. Isisiwalat na raw niya ang lahat po niyang nalalaman po, mga kabida, patungkol ho sa corruption po sa gobyerno. Lalong-lalo na po ito hong mga ghost projects po, mga kabida, like flood control projects at mga substandards na mga proyekto, mga kabida, na ginawa hong gatasan, nakaw, mga kabida, o ninakawan po ng ilang mga corrupt na mga opisyal po ng ating pamahalaan. Eto, babasahin ko lang po, mga kabida, ito pong balita, mula sa Ang Balita Ngayon. Ito po. Ibubulgar lahat. Ito yung kanila pong title po, Handa na umano si Senator Ping Lacson na sumabak sa laban kontra sa mga umano'y substandard at ghost flood control projects. Ayan. Inanonsyo ng senador na maghahain siya ng privilege speech sa Senado sa susunod na linggo bilang tugon sa panawagan ni Marcos Jr. na ilantad ang mga maanumaliyang proyekto. Ito yung sinabi po ni Lacson po, mga kabida, Ready to rumble. I have reserved a session day next week to deliver my first privilege speech to answer the call of the President to help unearth substandard and ghost flood control projects that waste people's lives, properties, and their tax money to satisfy the greed of some, ani Lacson. Ayun. So, ibig sabihin po, mga kabida, no holds barred na po ito. Ilalantad na po niya lahat ng nalalaman po niya dito, mga kabida. Ang ibig sabihin, yung kanya pong mga naunang expose po ay kulang pa po pala yun. Yung sinasabi po niyang umabot po ng 1 trilyong piso po ang nawala, na waste po, mga kabida, sa korupsyon na kawan po sa mga proyekto po ng gobyerno. Okay? Kagaya po ng flood control projects po, mga kabida. At ang worst po dito, gaya ng sinabi ko po kanina, hindi ko ma-imagine po, mga kabida, na yung mga bali-balita noon, na meron palang mga mambabatas ay direktang naging contractor po sa kanila hong mga proyekto, sa kanila pong mga distrito. Mantakin nyo, akala ko nung una po nagtatawagan lang po yan, kumbaga kickback lang po yan, mga kabida, ng mga mambabatas po. Yun pala, sila po yung contractor mismo sa sarili po nilang mga proyekto, diba? So kulang pa pala yung kickback lang. Hindi po sila kontento po doon. Okay? So, ang ginawa po nila, yun, kinuha lahat yung proyekto po, mga kabida. Sila mismo yung naging contractor po. Diba? Recently lang po, naglabas po ng listahan po itong si Pangulong Marcos, Nasa 15 corporations, construction company, mga kabida. Ang sinasabi hong involved ho sa kontrata po sa mga proyekto po ng gobyerno. At mayroon pong mga kumpanya po doon, mga kabida, na may link po sa ilang mga kilalang personalidad, May kongresista, may kapatid po ng kongresista, Okay? Ilan pa kaya yung mga andyan po sa gobyerno na naging direktang contractor po dyan, mga kabida, Ako, hindi po ako naniniwala po na isang kongresista lang po yun, Ako, hindi po ako naniniwala po, mga kabida, na simpleng kickback lang po yun ng ilang mga opisyal po ng gobyerno, Most likely, direktang kontrata talaga yun, Yung isiniwalat po, mga kabida, ni Senator Lacson po na 67 lawmakers naging contractor po ng sarili po nilang mga proyekto. Ano po yun? Okay? Kung tutusin po, mga kabida, bawal po yun Okay? Nasa gobyerno ka, tapos mangungontrata ka, bawal po yun. Okay lang sana yun, mga kabida, kung pribado ka. Hindi. Nasa gobyerno ka po, pinagbabawal yung mangungontrata ka sa mga proyekto po ng gobyerno.
Kasi ang iba po, ito yung kanila pong kalakaran po mga kabida, no? Kunwari daw, hindi po sila direktang kontratista po doon, ano? Meron pong ginawa po nilang parang dami, ano? Yung mga kamag-anak daw nila yung naging kontraktor, ano? Para po hindi po mabulgar na sila po ang direktang kontraktor. Gumagamit po sila ng dami, ano? Okay? Meron ding senaryo din na kamag-anak nila yung mga kontratista po mga kabida, no? Which is, hindi po kaya-aya po, ano? Delikadesa po yung dapat tingnan po ng mga opisyal po ng gobyerno po dyan, mga kabida. Kung hindi po nila matiis at gusto nilang mangontrata po mga kabida, umalis sila sa trabaho po nila sa gobyerno, ano? Kung mga mambabatas man po sila, umalis po sila sa pagiging mambabatas at focus po sila doon sa pagiging kontraktor po mga kabida. Ano po. Alright? Kaya nga siguro, ano, kahit na anong gawin po ng gobyerno para umunlad po tayo, wala naubos lahat sa corruption po yung pera po natin mga kabida. No? Just like what happened to our budget po, ano? Yung 2025 national budget po mga kabida, no? Very controversial po yun. Okay? Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin dyan po sa Korte Suprema. Hindi po natin alam kung ano na pong nangyari po doon, ano? Kung matatalakay ba yun ng mga maestrado po? Kasi walang balita po mga kabida, no? Kung ito ba ay buhay pa ba ito? Okay? Humihinga pa ba ito sa Korte Suprema? O nasa ICU na po ito, mga kabida? Kasi wala ko tayong balita kung kailan po ito itatakel po. Malamang baka maubos na lang po itong budget po. Itong 6 trillion pesos po na mahigit, ano? Hindi pa rin pinag-usapan dyan sa Korte Suprema itong budget na ito mga kabida, itong petition na ito, kung ito ba ay may anomaly ba na nangyayari po, ano, mga kabida? Constitutional ba ito? Unconstitutional ba ito? Pinagbawal ba ito sa batas? Okay? O hindi? Wala talaga tayong idea po, ano? Hanggang ngayon, wait and see pa rin tayo, mga kabida, no? Yun yung sinasabi ko po, dapat may mga ahensya po ng gobyerno na tutok talaga dito. At inaasahan po natin, ito pong Korte Suprema, sila yung last resort, mga kabida, no? Para po, mapigilan po itong mga ganito pong mga aktibidad, ano? Kaso lang po, sometimes we have to question them, ano? Ano ba talagang priority nila, ano? Kung tutuusin po, urgent po itong 2025 General Appropriations Act petition po, ano, mga kabida. Kasi ang laki po ng pera po ng na-involve po dito, ano? 6 trillion pesos po. Oh. 'Di ba? Kaliwat kanan po, meron po tayong naririnig na pagnanakaw. Nakawan ng mga opisyal po ng gobyerno. Magtakin nyo ngayon ko lang po narinig mga kabida na marami palang mga mababatas na involved po dito sa mga corruption po ng gobyerno. Ito po yung challenging po mga kabida, no? Itong isisiwalat po ni Senator Lacson po. Sinabi po niya, meron pong mga substandards, projects, ano? Okay? Ilan yung nangomisyon po doon? Ilan yung mga nasa gobyerno involved po doon? At ang pinakamatindi po, ito pong ghost project, ghost flood control projects. Ang ibig sabihin po mga kabida, mayroon pong proyekto, may budget po, pero walang project. Walang construction po. Na-utilize po yung pondo po mga kabida, yung budget, pero wala po tayong nakikitang mga proyekto. Ang tawag po dyan, ghost projects. Okay? Kung totoo po yung sinabi po mga kabida ni Senator Lacson na ghost flood control projects, yung 5,500 flood control projects na sinabi po ni Pangulong Marcos nung kanyang previous State of the Nation address, mga kabida, na natapos na raw, guni-guni lang pala yun. Okay? Guni-guni lang pala yun mga kabida. Wala ho sa actual, walang physical na proyekto pala yun. Okay? Oh. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin masosolve yung mga pagbaha po sa Pilipinas kasi walang proyekto pala. At yun yung dapat habulin po, ano, mga kabida. Mantakin nyo ang nawalang pera daw, out of 2 trillion pesos na budget for the flood control projects, nasa half of it
Meaning 1 trillion pesos po mga kabida. Sana po yun napunta. At sino ang nakabinipisyo po doon? Ano? Kaninong bulsa po mga kabida ang puno doon? Okay? Kaya nga ako, interesado po ako dito ho sa magiging investigasyon po ng Blue Ribbon Committee po ng Senado. Kasi I vouch for the integrity po dito ho kay Senador Rodante Marcoleta po mga kabida. Ang taong ito wala pong pinipili po, walang sinasanto po mga kabida. Kaya so kasama po niya, naging kasamaan po niya noon, walang sinasanto po ito. Kaya nga ako, I vouch for his credibility and integrity talaga. Yan yung inaabangan ko po. Kasi nangangako po itong si Marcoleta po mga kabida. Naggagawin po niyang lahat para ma-unearth ito pong mga anomalya po sa gobyerno. Ito pong corruption po na nangyayari po mga kabida, lalong-lalo na po dito sa controversial na flood control projects po ng pamahalaan. At to begin with, ito pong isisiwalat po ni Senator Lacson next week. Aabangan po natin yan. At most likely po mga kabida, doon po mag-uumpisa ito pong investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee po. Sa pangunguna po mga kabida ni Senador Rodante Marcoleta. At sana po, wala kong ititira ito kong si Senator Lacson sa kanyang isisiwalat po dito. Lahat ng mga magnanakaw po ay sana ibubulgar po niya. With names total, privilege speech po yon. Hindi po siya makasuhan po ng libel po doon mga kabida kasi privilege speech po yon. Sana meron po tayong maririnig na mga malalaking isda po mga kabida na sangkot dito sa nakawan po sa mga proyekto po ng gobyerno mga kabida po. Next week po yan. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.